Nagpahayag naman ng pangamba ang ilang grupo ng TNVS driver sa pansamantalang pagbaba ng surge pricing ngayong holiday season dahil maaari umano itong magpababa ng kita at makaapekto sa availability ng rides. Ayon sa TNVS Community Philippines, ang pagbaba ng surge cap sa kasagsagan ng Kapaskuhan ay maaring magtulak sa ilang drivers sa mag-offline kung hindi na sulit ang kita kumpara sa oras at gastos. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular 2025-056, ipatutupad ang surge pricing cap mula December 17 ngayong taon hanggang January 4, 2026. Layunin nito na tugunan ang reklamo ng mga pasahero tungkol sa hindi malinaw at pabago-bagong surge pricing. At kaugnay po niyan, makakasama natin si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Thanks for joining us. Nakamute po ata kayo, Attorney. Ayun. Magandang tanghali po, Ma'am Angela, at magandang tanghali po sa lahat po na nakikinig po sa inyo po. Right, Attorney, paano po natin matutugunan itong mga pangamba, no? Particularly ng TNVS drivers na maaari daw bumaba yung kanilang kita dahil dito sa pag-implementa ng limitasyon ng surge pricing? Opo, tayo po, nag-iisip naman po tayo kung paano po natin matutulungan ng ating mga TNVS drivers para po kumita pa rin ng maayos at sapat during this holiday season po. So meron po tayong mga inaaral po na aside from the reduction of the surge price, meron po tayong inaaral na kung saan naman po ay magiging makakadagdag sa kikitain po ng ating mga TNVS driver. Oo, kasi isa sa mga, I think, factors na nakikita nila dyan, yung, of course, pabago-bagong presyo ng gasolina, at napaka-traffic na po din ngayon. Opo. Tama po. Kaya nga po, amin po, we will take this opportunity po para reviewin po talaga itong fare structures ng ating mga TNVS. Remember po, meron din naman po silang bayad sa per kilometer at sa bayad per minute. So basically, this is an app base at nakikita naman po nila yung traffic, nakikita po kung gaano kalayo, meron po tayong Waze, Google Maps, naka-incorporate na rin po yan eh. So nako-compute na po yan, nako-compute na ng mga app nila kung ilan talaga yung kilometro at ilan yung mga minuto. While admittedly, hindi po minsan magkaroon lang ng isang saggian sa daanan, magta-traffic na po. So that's why pinag-aaralan po natin kung paano po natin matutulungan ang hinain ng ating mga TNVS driver. Right. When you say, Attorney, pinag-aaralan, ibig sabihin hindi pa po talaga maipapa-implementa ito ng December 17 o tuloy na tuloy na? No po. Tuloy po yung reduction ng surge price from 200% to 100%. Bali po ang surge price na lang na allowed is kung ano man po yung presyo ng kilometer base doon sa point A to point B at ilan yung minuto na ginugol from point A to point B. Wala na pong times 2. Okay. Tuloy na po yun. Ngayon po, naghahanap po tayo ng iba pang paraan na legally and reasonably fair naman na makakatulong naman po sa ating mga TNVS drivers. For instance po, yung pong pag nag-book ka po, Ma'am Angela, tapos yung TNVS driver na inyo pong na-book ay let's say 1 kilometer away or 500 meters away from you, yun po kasi walang bayad yan. Base po sa aming public consultation sa kanila, hindi po yan na isasama sa fare. So atin pong tinitignan, baka po pwedeng i-considera. Opo. Okay. Pero isa pa po sa, of course, kinababahala po ng mga TNVS groups po natin. Baka daw po kasi, pag naipatupad ito, mabawasan yung availability ng TNVS unit mismo, no? Kung mas pipiliin nila mag-offline na lang ng mga driver. Meron po ba tayong contingency plan regarding this? Well, yes, we will coordinate po sa ating mga TNC kung ilan yung mga nag-go-offline. Otherwise, mapupilitan po tayo magbigay ng mga special permit or any other, we will coordinate with other transport companies para naman po makatulong sa ating mga pasahero. Pero sana po ay hindi po sila mag-offline dahil tulad nga po ng nasabi ko, meron naman pong nakukompute na po nung app po kasi yung pong kilometro at oras ng pagbiyahe po ng ating mga TNVS driver.
Well, attorney, balikan po natin, kanina nagko-compute po kayo sa amin. Balikan po natin para meron tayong konteksto para po sa ating mga kapatid. Paano po ba naging mas malinaw at patas yung bagong paraan ng pag-compute nitong tinatawag natin surge pricing kumpara po doon sa dati nating patakaran? Opo. Dati po kasi, Ma'am Angela, meron pong tinatawag na times 2. Yung tinatawag po nila base pa sa memorandum circular na inisyu ng LTFRB noong 2019, it's the B plus C. Ano po ba ang B? Yung B po, ito po yung travel distance. Ito po, meron pong bayad po ito na 15 pesos per kilometer na charge. Tapos meron din po yung travel time. Ito naman po, may bayad naman po na 2 pesos per minute doon po sa biyahe na makukompute po nung kanilang app. Dati po, for example, nagkaroon ka ng 5 kilometers, tapos 10 minutes. So that's 75 plus 20. So that's 95 po, Ma'am Angela. Oo. Dati po, times 2 po yun. Ngayon po, 95 na lang. Okay. Pero may isa pa pong concern din po kasi sa hanay naman po ng mga mananakay. Yung kapag nag-book sila, tapos yun nga po, no, rush hour, maraming mga nangangailangan. Ang nangyayari, tatanggapin kasi bawal po mamili. Pero tatawagan sila nung driver, sabihin paki-cancel na lang po kasi malayo po ako. Paano po yun? Meron po tayong nilabas po na memorandum circular din po na yung mga unjustified cancellation po ng ating mga TNVS drivers. At may kalakip po ito na penalty. Ang first offense po is 5,000, ang second offense is 10,000, and a suspension, and third offense po 15,000, and a cancellation of CPC. Yun po. Ano naman po ito, marami po tayong nababasa, naririnig na yung ikinababahala nga daw po ito ng ating mga TNVS driver. Unang-una po, tinanggap nyo na po so umasa na po yung pasahero na darating na siya, may masasakyan na po siya. Tapos ika-cancel lang po ng ating TNVS driver. Pero hindi naman po ito automatic. Yung penalty po hindi po automatic dahil iso-showcause pa po tayo, bibigyan po tayo ng due process. So kung ma-justify nyo po sa LTFRB na yung inyong pag-cancel sa specific booking na yon ay justified naman po kasi meron under our MC, Ma'am Angela, meron naman po mga justified cancellation. Katulad kunwari po naflatan, di ba? May mechanical issues, may emergency. So may ano po tayo, meron po tayong pagkakataon para po magpaliwanag. Hindi po automatic na pe-penalize na po yung atin pong mga TNVS drivers na magka-cancel. Ilang beses violation po bago matanggal sa hanay ng TNVS? Well, ang atin po doon, tulad ng binanggit ko po, kapag third offense mo, may 15,000 na penalty ka, tapos pwede rin po makancel yung inyong prangkisa. Okay. So, going back po doon sa pinag-uusapan natin kanina, are we also looking at implementing yung tinatawag na compensatory adjustments? Tulad po nung pagtaas nga po ng pick-up fare para mabalanse naman daw po ito doon sa epekto sa mga driver. Yes po, Ma'am Angela, katulad nga po ng sinabi ko, inaaral po natin as of now, yun pong oras na gugugulin at kilometro na babahihin ng ating TNVS drivers from the point na inaccept niya yung booking until the pick-up location, wala po yan bayad as of now. Okay, so atin pong iniisip yun. Okay, upon this implementation, paano naman po tayo makasiguro na susunod po itong mga transport network company sa utos po na huwag nga po maningil ng komisyon mula dito sa surge component? Well, ano po yan, umaasa po yung atin pong mga, yun po pala, Ma'am Angela. Ito po yung kaibahan dito sa surge price na ngayon itong period na December 17 to January 4. Hindi po natin pinapayagan yung TNC na kumuha po ng porsyento or komisyon doon po sa surge price component ng fare. So doon po sa example natin kanina, kung 95 ay hindi po dapat bawasan yun ng TNC. Ngayon naman po, dapat po kung meron po tayong TNVS drivers na nakita po nila na binawasan pa rin po ng TNC, maaari lang pong i-report nyo po sa amin yan. Meron din po tayong mga mystery riders na pinapasakay sa ating mga TNC para po tanungin
kung nabawasan po ba yung mga kita po nila. Mhm. Dun naman po sa magiging, penalty sa mga TNC na hindi agad po, makakapag-reconfigure ng kanilang mga fare algorithms bago po dito Opo. sa itinakda nating petsa, December 17 po, 'no? Opo. Ang nakalagay po sa ating memorandum circular ay kapagka po hindi po nila na-reconfigure yung kanilang mga app at hindi po sila makapag-report sa LTFRB within the period mentioned in the memorandum circular ay hindi po sila maaring mag-charge ng surge price during that period. Mhm. At, siyempre, saan po ba puwedeng magreklamo yung ating mga kapatid ano, tulad nga po dun sa nabanggit po kaninang mga, reklamo tulad ng mga booking cancellations? Opo. Opo, marami po tayo Ma'am Angela. Unang-una po, nandiyan po yung aming Facebook. Pangalawa po, pwede rin po tayong mag-email at pacd@ltfrb.gov.ph or complaints@ltfrb.gov.ph. Maaari rin po silang mag-message Viber sa amin, Ma'am Angela, sa numerong 0956 761 0739. Mhm. Okey, tanong ko lang din po attorney, kung ilan po, kung may data po kayo kung ilan na po ngayon ba yung registered sa atin na, mga TNC at ilan po yung mga sasakyan nila? Well, ang TNC po, sorry Ma'am Angela, Oo. kasi pang isang linggo ko pa lang, I think Okay. there are 22 Mhm. TNC po yata. As to the number po, ang base po sa report ay around 35,000 po yata, Ma'am Oo. Angela. But i-ano ko po, Ma'am Angela, Oo, oo. makikipag-ugnayan po ako sa inyong opisina para po makuha Oo. yung eksaktong numero. Oo, gusto ko lang din po kasi malaman kaya ako po tinatanong kung meron pong decline na po ngayon ng mga nagpumapasada ngayong rush hour para po malaman natin at from then on makagawa po kayo ng iba pang contingency plan para po sa ating mga mananakay dahil for sure yan po ang inaasahan nila ngayon eh. Tama po yun, Ma'am Angela. Kaya nga po, pag-implement po natin ito sa December 17, we will closely coordinate po sa ating mga TNC para makita po yung numbers po ng mga naka-onboard na mga naka-online na Oo. onboarded TNVS sa kanila. Alright, patuloy po kami makikipag-coordinate po sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Ma- LTFRB Board Member, Attorney Greg Pua. Maraming salamat po, Ma'am Angela.